Okay, so ito na po yung ating brand new helmet, no? After natin siyang i-try ng 2 beses, hindi na siya mukhang brand new. Unfortunately, hindi na. Kasi po nung last biyahe natin, medyo parang may mga bato-bato akong nakasagupa, no? May napansin akong marka dito. Though hindi ko pa to na detail, no? Pwede pa natin tong makita kung hindi na ba talaga to maaalis, kung natamaan ba talaga yung pintura o baka dumi lang yan. Pero meron akong napansin dito sa aking camera, no? Nabasag yung kanyang lens protector. Dahil ito dun sa bato na nakasagupa natin. Kasi minsan hindi maiwasan sa daan, may mga lumilipad-lipad na bato, lalo na kung halimbawa may mga truck, no? Kahit na minsan hindi truck, pagka halimbawa may mga SUV na medyo mabilis ang dating, lalo na sa expressway, pagka ano mo yon, nakabuntutan mo, may tendency na tatama sa iyo yung mga bato-bato, no? So ito yung nangyari. Buti na lang itong ating action camera, meron siyang lens protector, no? So may tempered po yan, hindi lang halata, pero pwede ko pa pong palitan yan para magmukhang bago ulit. Pati itong screen niya dito sa harapan, no? So ganun po ka-importante yung mga meron tayong protection sa ating mga gears, no? So kahit na ano yan, sabihin nating hindi ganun kalaki chance na maaksidente sila, mas maganda na yung nag-iingat. So ito na po yung ating final na helmet setup. Ito pong kasama dun sa kit ng ating chin mount, nilagay natin. Bali, ang ginawa natin, ininit natin yan sa heat gun. Tapos naglagay ako ng wax paper dito sa helmet. Then, nung malambot na itong plastic na to, itong ating kung saan nakatali yung helmet, ipinatong ko siya dito, kumbaga para humulma siya, no? Para kumapit siya ng tama pagka nilagyan natin siya ng tape. So kung napapansin nyo, naka-shape na siya dun sa surface ng helmet. Tapos ayan, naglagay lang ako ng modified na lanyard. Tapos meron siyang buckle dito para wala tayong bakal. So naka-buckle siya dito na plastic. Then ito, upgraded din itong kanyang tali, no? So nakatali itong ating camera in case na mabaklas itong ating chin mount. Meron siyang kinakapitan dito. May tatabi natin yung motor para may save natin yung action camera. Pag nasa expressway ka kasi, pag nahulog yan, may tendency na masasagasaan siya ng ibang sasakyan sa likod. By the way, no, itong ating mounting dito, aftermarket na to, hindi ko kasi ginagamit yung kasama nitong ating chin mount, no. Bumibili ako ng branded kung sakaling meron naman. So yung brand nito is Telesin. So ayan po yung ating nadagdag dun sa ating previous helmet setup. Tapos sinara ko na yun dito, wala na yung external mic natin dito. Dahil sabi ko nga, magwa-wireless mic na tayo. So ito yung ating Sena 60S, yung pinaka-latest ng Sena, nakasalpak na rin dyan. So ito, papakita ko lang sa inyo yung setup ng ating mic. Yung setup ng ating mic is wireless na siya, no? So tatanggalin ko lang. Okay, so ito yung ating mic. DJI din yung ating mic. Ito yung pinakamaliit na wireless mic sa DJI, no? Meron kasi akong ganito, dalawa. So yung isa, i-dedicate ko na dito sa helmet. So naglagay lang ako ng velcro dito sa tape niya, ay dito sa clamp niya, no? Kasi parang meron siyang ano dito kinakapitan ng magnet. So ito, nag-ipit lang ako ng velcro, hindi na yan matatanggal. Then, kagaya nitong sa mic ng ating Sena, naka-velcro siya, so ididikit ko lang yan na ganyan. Hindi na yan mahuhulog kasi pagka dito sa RX-7X, pagka halimbawa, sinuot mo na yan, pinupull down ito Napakita ko lang. So, ayan. So, naka-fit yan sa baba mo. So, kumbaga, nakatago yan. Actually, meron pa yung chin curtain na nilalagay dito para talaga ma-prevent yung excessive noise. Pero for now, hindi natin ilalagay yon. Na-testing ko naman na to. So far, so good. So, again, ito yung ating helmet setup.